Viral ngayon, hidwa ng dalawang kilalang pangalan pinag-uusapan sa social media. Usap-usapan ngayon sa social media ang matinding sagupaan raw umano nila House Speaker Martin Romualdez at ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon sa naturang post, inilarawan ang sugpuang Lisa Martin. Dito marami ang nagtaka. Matatandaan natin kung babasihan lamang sa survey na ginawa ng Octo Research at SWS ay bumaba ang ratings ni Vice President Duterte at Presidente Bongbong Marcos. Dahil ito sa mga nagaganap na pagtaas ng mga bilihin at sa ginawang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Marami ang nagtaka na baka ginagawa raw ito ng Administrasyong Marcos upang ma-divert ang mga issues naglalabasan sa social media, lalo na't palapit na ang eleksyon. Sabi pa ng ibang netizens, "I'm so worried about our dear beloved President. Gusto ipamukha ng Pilipinas Today na bumabagsak ang ratings niya at tumataas naman ang kay Martin Romualdez." Dagdag pa ng isang netizens, "Again and again, wag niyo masyadong sakyan, kumbaga nagpapapansin lang yan, mapapansin lang sila kung isa sa kanila mawala o bumaba sa pwesto." Bandang huli Pilipino ang kawawa dahil sa korupsyon at kahirapan ngayon. Marami ang nasasabing palabas lang umano ito ng mga kasapi ni PBBM upang malihis ang atensyon ng mga mamamayan. Diversionary tactics lang ito kumbaga. Marami naman ang nakakapansin na habang nilulugmok nila si VP Sara ay mas lalong dumarami ang mga nakikisimpatya dito. Patunay lamang ito na hindi totoo ang mga lumalabas na balita patungkol sa issue na gusto na raw ng taong bayan na ma-impeach si Vice President Sara. Samantala marami naman ang naguguluhan sa mga kaganapan ngayon sa bansa, lalo na ang pinaggagawa ng Kongreso, kung saan ay ipinaliwanag nila sa taong bayan na hindi na kayang matuloy pa ang impeachment dahil sa kakulangan sa oras. Nagbago ang mga hakbang ng Kongreso noong matapos ang kanilang sesyon sa Desyembre. Marami naman ang galit dahil wala umanong paninindigan ang komite. Walang oras o takot na hindi maboto ng mga taga-suporta ng mga Duterte.